Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa kay Shibarium. Ayan, Shibarium Lead Validator. Yan, explains. Yan, ipinaliwanag po niya. Ayan, kung bakit nila tinurn off ang staking delegations. Yan, bakit nila ito itinigil. Yan po ang ating yan kung isa ka po sa mga na nagdi-delegate dito kay Shibarium. Yan, bones po ang gamit dito. Staking po ito. Kung pag nag-i-stake ka po rito, ayan, kay Shibarium, ay masasabi natin na yung proseso po ay tinatawag nilang delegate. Ayan, kung pag ikaw ay nag-i-stake. At kung pag ikaw ay nag-i-stake ay meron ka pong nakukuha na reward dito. Pero ayan, sabi rito ay pansamantala yatang tinurn off nila. Ayan. At ating aalamin kung ano ang dahilan kung bakit. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and informational purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ano kaya ang dahilan kung bakit nila tinurn off ito? Baka naman po ay nagkaroon ng technical issue. Yan, hindi natin alam. At yan ang ating aalamin. Malalaman dito. Unification, the lead validator of the Shiba Inu Shibarium network, has clarified why it temporarily turned off delegation to its node. Ayan, yung unification po pala. Yan, isa po siya sa mga lead validator ng Shiba Inu Shibarium network. Ayan, at siya po ay nagbigay ng paglilinaw dito kung bakit niya yan, temporary na kanyang tinurn off yung delegation sa kanyang nodes. Yan. Pero sa tingin ko ay yung ibang mga validators siguro ay available. Yan, tanging si unification lamang. Yan, hindi naman po lahat. Yan, malala po ang problema kung pag lahat ng mga validators. Yan, following the launch of the Shibarium network, Unification's blockchain validator has quickly risen to prominence. Yan, yung unification po yung na validator, blockchain validator ang parang siya yung sumikat. Yan. According to the data from Shibarium Scan, Unification's validator node has 5,539,466 bone. Ayan po ang nakapasok ngayon dito kay Unification bilang isang validator node. Yan. Ibig sabihin ay ganito po yung amount na naka-stake dito. Yan, at nagkakahalaga po ito ng $4.35 million. Ayan, representing nearly 20% of the total stake bone supply. Ayan, ang dami pong nagtitiwala kay Unification kasi halos 20% ng bone supply ay nakalagay dito, naka-stake dito kay Unification. However, in a recent development, Unification disclosed that the rapid increase in the number of bone stake to its node was behind its decision to temporarily restrict new user delegation. Ayan, dahil daw po sa mabilis na pag-increase ng amount ng bone na nai-stake dito kay Unification ay dito po sila nagkaroon ng desisyon na temporarily din na lagyan ng restriction yung mga bagong users na mag-delegate dito. Ayan, natatakot siguro sila na magkaroon ng problema kung nasobrahan yung mga users nila. Kaya ayan, Unification admitted that its validator node became too powerful too quickly. Ayan, inaamin po ni Unification na yung kanilang validator node ay napakabilis ang paglago nito. Ayan, hindi po nila inaasahan na mangyayari ito. Imposed decentralization risk. Ayan, dahil dyan ay may pwede raw po itong parang magkaroon ng decentralization na risk. Yan, dahil sa pangyayaring ito. To the newly launched proof of stake network. Ayan. Kaya yan po yung kanilang ikinatatakot dito. Maaaring magdulot raw ito. Yan, yung mabilisang paglago ng validator node ni Unification ay maaaring magdulot ito ng decentralization risk.
Kaya yan, maganda po yung kanilang ginagawa rito. The unification team revealed, by disabling delegations to our validator, we allowed a more equal distribution of stake power to the other validators on the network and therefore encourage decentralization. Ayan, totoo po yan. Yan po ang talagang maganda na mindset ng isang validator. Ayan, hindi po siya greedy. Kasi marami pang ilang mga validators diyan. Sa tingin ko, yung base sa last na pagkakaalam ko ay nasa 12 validators ang nandyan kay si Shibarium. Yan ang available kay Shibarium. Yan, yun nga lang, at si Unification talaga ang number 1, nangunguna sa lahat. Ngayon, ang nais ni Unification ay yung ibang mga users ay gamitin na rin yung ibang mga validators. Yan, para magkaroon ng equal na distribution sa staking power. Yan, para ayaw nilang mapunta sa kanila lahat ng power ng staking power. Kasi kung pag napunta sa kanila lahat ng staking power ay yan nga, yung sinabi niya kanina ay magkakaroon ng decentralization na risk. Kaya yan, ini-encourage po nila yung mga ibang users yan na mag-delegate sa ibang mga validators para ayan nga, magkaroon ng equal distribution sa kanila. The validator added that although it has reopened delegation, it would continually monitor its staking weight and may temporarily disable staking to keep the network sufficiently decentralized. Ayan po yung sinabi nila. Kung hindi talaga mapipigilan yung kanilang yung pagdami ng yung kanilang staking, yung weight ng kanilang staking weight ay yung kanilang staking, ay wala silang magagawa kundi ang i-temporarily muna nila na i-disable ang kanilang staking. Ayan. Para yung ibang mga users ay mapilitan sila na ilagay ito sa ibang mga available na validators. Ayan, maganda po yan. Unification also raised its commission rate to 3% as another subtle way to discourage delegation to its validator. Ayan. Ibig sabihin ay yan, ginawa po nilang 3% yung kanilang commission rate. Of the 12 current validators currently live on the network, 10 charge no commissions, with Chain Masters being the only node that applies 3% deduction to rewards earned by delegators. Ayan, commission ito. Ito yung tinaasan po ni Unification yung kanilang commission rate. Ito yung makukuha nila na komisyon sa kanilang mga delegators. Yan, tinaasan po nila. Sa tingin ko ay mas mababa po dati ito. Para ito ay magkaroon ng discouragement sa mga delegators na mamili ng ibang validators na mas mababa ang kanilang commission rate. Kaya yan nga. Gaya ng sinabi ko kanina na mayroong available na 12 validators na mapagpipilian natin. At saka yung iba pa, yan, sabi dito yung 10 sa mga validators na ito ay wala po silang commission, wala silang kinukuha na commission. Yan, hindi po tayo magbabayad sa kanila o wala po silang ibabawas sa ating kita. Ayan, mas maganda po ito. Ayan, no commission. Yan, Unification brings Oracle service to Shibarium. Yan, si Oracle. Beyond offering a validator node on Shibarium, Unification had actively collaborated with Shiba Inu developers to build the network. Yan, nakipagtulungan na rin ang Unification yan, sa mga developers ng Shiba Inu para mas mapabuti ang network nito. Additionally, the project revealed as part of its latest update that it has launched its Oracle of Oracles service on the Shibarium network. Ayan, maganda po yan. Similar to oracles on other networks, the new offering will allow developers to build decentralized applications to feed real-time data on cryptocurrency prices to smart contracts. Such data is especially crucial to decentralized exchanges and lending protocols that could emerge on Shibarium. Ayan, sa pamamagitan daw po ng oracles. Ayan, ay yung mga developers ay pwede na pong makapag-build ng mga decentralized applications. Ayan.
Ayan, at yung maganda rito sa mga decentralized applications na ito ay meron silang real-time data. Kung pag sinabi po nating real-time data ay yung current, yan, yung actual, yung kasalukuyan na nagaganap or nangyayari ngayon, ay yan na rin po yung nagre-reflect dito sa mga applications na ito. Kaya maganda po yan. Ito po talaga yung hinahanap ng mga traders, yung may real-time data, yung hindi siya nahuhuli. Ayan, ayan, nasa yung kanyang time, ay real-time data, yung mga datos ay ayan. Meanwhile, the roughly 1-month-old Shibarium network has continued to see an increase in the number of wallets. Ayan, 1 month na po pala si Shibarium. Yan ay tuloy-tuloy pa rin na lumalago yung bilang ng kanyang mga wallets at saka transactions at saka smart contracts. RPC nodes on the network are also setting new weekly records, suggesting growing interest in the layer 2 solution. Ayan. Sa madaling salita ay patuloy po na lumalago ang Shibarium at maganda po yan. Yan, isang magandang balita. At ayan, yan po pala ang tungkol dito. Ayan, hindi naman po pala ito isang malala na balita. Ayan, ginagawa lamang po ni Unification, yan, ang lead validator ng Shibarium. Yan, ang tamang hakbang, yan, para hindi magkaroon ng problema sa decentralization. Yan, dito sa kanilang staking. At yan ay sumasang-ayon po ako sa ginawang hakbang dito ng Unification. Yan, nagpapakita lamang na talagang hindi sila greedy at gusto, at yung ginagawa nilang hakbang ay para sa ikabubuti ng community ng Shiba Inu, lalong-lalo na yung mga dito gumagamit sa staking. Yan, sa mga ayan, sa staking ng Shibarium. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.